Paano nga ba kami nagkakilala ng asawa ko? Part 2. Sana kasi huling natapos yung kwentuhan natin. Dun pala sa may yung gusto ng asawa ko ay ipinakasal sa iba, no? Kasi siya yung nag-aaral pa lang. Tapos nakahanap nga ng mapapangasawa yung magulang na babae sa Dubai na maganda trabaho. Kaya ayun, nabigo ang aking asawa. Alam nyo ba na kapangalan ko pa yun, yung dating gusto ng asawa ko na yun. Pinapili kasi ako ng asawa ko dati, mga Islamic name. Tapos yung napili ko nga ay kapangalan niya. Nagkataon naman ang kapangalan niya, pero kasi sinabi sa akin ng asawa ko na yung babae na yun ay ang pangalan ay Amna, ay hindi ko pipili Amna. Kasi nga, ang Amna daw ay brave woman, ganyan. Ang ibig niya sabihin parang peace, safety, ganyan. Yun nga ang pinili ko. Caring, honest, ganyan. Sabi ko, sa isip-isip ko, ay, ito na lang, sabi ko. Tapos, nung matagal-tagal na kami mag-asawa, naisipan ko itanong kung ano pangalan nung dati niya na yun na inlababo siya dun dati. Yun nga, sinabi niya, ang pangalan, kapangalan ko, Amna. Sabi ko, ba't di mo sinabi sa akin kako dati? Nagalit pa ako maliit eh. Pero sabi ko nga, past is past. Pareho kaming may nakaraan. Ako may nakaraan ako, mas matindi pa. Siya nga, hindi niya naman naging jowa yun eh. Kumbaga talagang gusto niya lang. Tapos, sa pagkakaalam ko, parang gusto rin naman siya ng babae. Pero hindi sila magsyota Tapos kanyo, alam nyo, nung minsan, tinitingnan nila yung mga litrato nung araw pa, yung mga lumang litrato. Hinahalongkat nila lahat. Tapos pinapakita nila sa akin mga picture. Lalo na yung mga picture ng asawa ko nung bata pa. Ngayon, meron din picture ng babae. Tapos, meron din picture doon, yung hipag ko, katabi yung babae, silang dalawa lang. Nung time na yan, ang naghahalongkat, biyanan ko sa isa ko hipag. Sabi ko, sino to? Tapos, nagiba talaga itsura ng biyanan ko sa hipag ko. Parang nagulat sila na parang hindi siguro nila maipaliwanag sa akin kung sino yun. Tapos ayun sabi sa akin ay si Amna sabi. Tapos sabi ko, yung gusto na ako nung asawa ko dati. Tapos oo, sabi naman nila, nakangiti lang sila, hindi siguro sila makapaniwala na alam ko. Tapos sabi ko nga, ay maganda siya, sabi ko. Ay oo, sabi naman nila, maganda naman din talaga yung babae. Ay buti na nga lang talaga napangasawa din ng iba yun eh. Dahil kung hindi, baka walang Usman at Mariam ngayon. Close kasi ng biyanan kong babae, yung nanay ng babae. Kung baga, mag-best friend sila, tapos medyo magkamag-anak pa yata, pero malayo na. Kaya lagi silang nakikita. Yung pamilya ng babae, madalas dumalaw sa kanila dati, tapos sila din dumadalaw doon. Kaya ganun nagkikita-kita sila. Kumbaga, madalas silang nagkikita-kita. Pero simula na nag-asawa yung babae, ay hindi na nakapunta sa bahay ng asawa ko. Kahit na kaibigan niya rin yung hipag ko. Pero dati, munti ko nang makita yun sa kasalan. Pupunta sana kami ng kasalan. Nagkataon naman yung biyanan ko ay biglang nagkasakit, biglang tumaas yung sugar. Kaya ayun, hindi kami nakapunta. Pero yung nanay pala ng babae ay lagi pa rin kausap ng biyanan ko yun. Di ba nung last time nga ay dumalaw pa rito yun, tumira na naman dito sa may biyanan ko sa baba ng ilang araw. Kung ilang araw siya sa babang nakatira, ilang araw akong di bumababa. Ilang araw akong hindi nagpakita sa kanya. Kasi nga, nabwisit ako sa kanya. Dahil dati, nung sa Sharjah kami nakatira, nung nagbakasyon yung biyanan kong babae sa amin, kasamahan yung bayaw ko noon. Ang edad yata ang bayaw ko noon ay 14 o 15. Aba, dumating siya. Nagsabi sa aking asawa ko na tutuloy daw muna dun sa amin ng ilang araw. Kasi nga, para daw sa biyanan kong babae, bibisitahin. Kasi nga, mag-best friend sila. Ayun nga, tumira sa amin. Kung makatingin naman siya, ay mula ulo hanggang paa. Hanggang talampakan yata, kung kaya niyang tingnan, titingnan niya Tapos, yung asawa ko kasi sa kabayaw ko, umaalis nun sinasama ng asawa ko yung bayaw ko sa trabaho niya. Kami lang tatlo na iiwan sa bahay. At saka mga anak ko. Basta ako pagising ko, naglilinis na ako, nagluluto, ganyan. Sila naman dalawa ay nagkikwentuhan. Ngayon, syempre, pagka ako magwawalis, maglalampaso, syempre, lilinisin ko dun sa gawin nila. Kahit natatulong kami sa bahay, ay sinabihan niya ako na magtalakbong daw ako ng ulo. Yung biyanan ko naman nung time na yon ay titingin-tingin lang. Minsan lang pala ako magluto ng pagkain namin, ng Pakistani food. Kasi ilang putahe pala alam ko noon ng Pakistani food. Kadalasan talaga ang asawa ko umu-order sa labas. Pati roti, binibili sa labas. Nung mga time na yon, hindi ko napapansin na hindi niya kinakain yung niluluto ko. Pero nung pangalawang araw na siya,
ay talagang kahit nilagang itlog, hindi niya kinakain na niluto ko. Kahit ano talaga ialo ko, hindi niya tinatanggap, hindi niya kinukuha. Kahit nga soft drinks lang, naialo ko, hindi niya talaga kinukuha. Pero mahilig siya mag-utos. Kunwari yung pinagkukutan nila, ayun, ipapadala niya sa akin sa kusina, ganun. Ay, hindi ko na talaga natiis ang kanyang ugali, na feeling niya ay reyna siya. Na ako isang utusan niya, na parang hahamak-hamakin niya. Nainis talaga ako. Kaya ang sabi ko nga sa asawa ko, ay pag hindi pa yan umalis bukas, ay ako na lang ang aalis, kako. Sa totoo lang kasi, kahit ganun ugali niya, ayoko siyang bastusin. Kasi parang respeto na lang ba sa biyanan ko at asawa ko. Kasi tinanggap ko siya ng maayos. Lagi pa ako nakangiti sa kanya. Tapos gaganunin niya ako, titingnan niya ako ng mula ulo hanggang paa. Na iba-iba yung tingin niya. Ewan ko, hindi ko malaman. Basta hindi ko malaman ang kanyang nasa isip. Kaya ayun, kinabukasan ay umalis na. Ay buti naman. Tas nung umalis, ay yung biyanan ko naman ang sumama. Tumira naman siya doon ng 2 days din sa best friend niya. Kaya nung last time, nagbakasyon dito sa Pakistan pumunta ulit dito sa biyanan ko, sa best friend nga niya. Ilang araw dito, 2 days din yata eh. Sinabi nga sa akin ng asawa ko na nasa baba nga daw. Kung gusto ko daw ay pwede akong bumate, pwede akong magsalam. Ang sabi ko ng sa asawa ko ay no. Over my dead beautiful body. Over my karag body ka mo. Sabi ko sa asawa ko, yung inis ko sa kanya, kahit na 5 years ago na yun, hindi ko pa nakakalimutan kako. Kaya hindi ko siya harapin. At ayun, hindi naman ako pinipilit na asawa ko kung ayaw ko. Tapos ayun nga, nung magkakilala na kami, magjowa na kami, yung mga kamag-anakan niya naman, mga lola niya, ganyan, mga tito, may mga inirereto rin sa kanya na ina-arrange na pinsan niya. Pero inaayawan nga ng asawa ko dahil nga sa akin. May ginawa pa nga yan yung mga kamag-anakan niya. Sinabi nga sa pamilya ng asawa ko, sabihanan ko na ang Pilipina daw ganito, ganyan. Basta masasama ang sinabi tungkol sa Pilipina. Marami din kasing kamag-anak yung asawa ko sa Dubai. Kaya ganun, kung ano sinabi nila. Ngayon, nang malaman ng asawa ko na kung ano-ano sinabi nila ay shadow galit talaga ng asawa ko. Ilang taon niyang hindi kinakausap yung mga kamag-anakan niya. Sa sobrang galit niya talaga. Tapos ayun, tuloy-tuloy pa rin. Hinahanap pa rin siya ng ka-arrange. Kaya ang ginawa ng asawa ko ay nagsinungaling siya na kasal na kami. Kahit hindi pa naman kami nakikita in person sa totoong buhay. Pero sinabi niya, nakasal na nga kami. Para hindi na nga maghanap sa kanya, para huminto na. Tapos ayun, huminto na nga. Kasi kasal na pala, may asawa na. Kaya hindi na sila naghanap. Ang naging problema naman ay kahit nakitang-kita na kami, yung gusto namin mag-meet, ay parang humahadlang naman ang tadhana. Ilang beses ako na-offload. Tapos sabi sa kanya ng nanay niya, ano yan? Online na lang kayo magmamahalan. Paano kayo magkakaanak? Online din, ganun. Oh, yung kwento naman sa offload ay part 3 na. Mahaba-haba ito.